Paiigtingin ng Daraga Police ang seguridad sa kanilang lugar matapos ang ilang high-profile crimes. Kabilang narito ang pamamaslang kay Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe noong Sabado. Narito ang ulat ni Alan Manansala. Rinivyuhin ng Daraga Police sa Albay ang deployment ng kanilang mga tauhan. Kasunod ito ng ilang high-profile crimes na nangyari sa kanilang lugar. Ayon sa bagong Chief of Police ng bayan na si Police Superintendent Dennis Balla, mas palalawigin din nila ang police visibility sa kanilang nasasakupan at mahigpit na imomonitor kung nagjuduty ng maayos sa kanilang mga assigned area ang mga pulis. Palalakasin din nila ang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal ng barangay dahil ito ang pangunahing nakakaalam ng mga pangyayari sa kanilang barangay. Sila ang unang dapat makakapag-report sa atin if in case na may mga nahalata sila dyan sa mga lugar nila na kakaiba. Sana po ipagbigay alam agad sa amin para ma-actionan din agad. Kasi partnership, yun ang kailangan natin. Buwan ng Hunyo ngayong taon ng pagbabarlin hanggang sa mapatay ang radio broadcaster na si Joey Llana habang papalabas ito ng kanyang garahe sa barangay Peña Francia, Daraga, Albay. Makalipas ang 6 na buwan, ang mamamahayag naman na si Celso Amo ang napatay matapos saksakin sa iba't ibang bahagi ng katawan sa isang covered court sa barangay San Roque, Daraga, Albay. Hindi pa man natatapos ang taon, si Ako Bicol Party List Representative Rodel Batucabe naman ang pinaslang. Dahil sa mga pangyayari, hindi maiwasang mabahala ng ilang mga residente sa Daraga, Albay. Ang 18 taon ng tricycle driver na si Mang Clen Buenaflor aminadong natatakot na rin sa nangyayaring insidente sa kanilang lugar. Para makaiwas at masangkot sa mga krimen, maagang gumagarahe ng kanyang tricycle si Mang Clen. Yung katulad ng mga sibilyan, wala naman yung kinalam sa problemang ganyan, nadadamay sila. Kami natatakot din kami niyan pag ganyan. Kaya pag minsan gumagaray din kami ng maaga. Panawagan naman ng Daraga PNP sa publiko, makipag-ugnayan agad sa kanila sakaling makakakita ng mga tao o pangyayari na kahinahinala sa kanilang lugar. Para sa mga security concern, maaaring tumawag sa kanilang istasyon sa telepono bilang 0998-967-3523. Alan Manansala, UNTV News and Rescue, Daraga, Albay. Isang tricycle na naglalaman ng mga paputok ang nasunog sa Bukawe, Bulacan. 24 na oras namang babantayan ng mga tauhan ng Bulacan PNP at Bureau of Fire Protection ang mga tindahan ng paputok sa Bukawe, Bulacan upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamimili. Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Magandang tanghali, Nestor. Yes, magandang tanghali. Isang tricycle ang nasunog dito sa Barangay Lulumboy, Bukawe, Bulacan, pasado alas 10 kaninang umaga. Ayon sa saksi na si Wilfredo Estrofe, nakita niyang isang paputok ang sumiklab sa loob ng tricycle. Sinubukan pa niyang patigilin ito, subalit hindi pa rin ito tumigil hanggang tuluyan ng magliyab ang sasakyan. Kumas ka sa karsada isang pailaw. Tapos, nagsindi na. Dire-diretso siya tumatakbo. Pero nung makita ko siya, sa may tapat ng Yamaha, sinabihan ko na sumisindi ka ako isang pailaw mo. Totally siguro hindi niya napansin hindi niya na ako narinig Dito na lang, pagdating dito, sumiklab na. Ano ba, start na ba ako? Yes, June, magandang tanghali. Isang tricycle ang nasunog dito sa Barangay Lulumboy, Bukawe, Bulacan. Kaninang pasado alas 10 kaninang umaga. Ito'y matapos nga sumiklab ang isang paputok sa loob ng sasakyan. Ayon sa saksi na si Wilfredo Estrofe, nakita niya na isang paputok ang sumiklab sa loob ng tricycle. Sinubukan niyang pangpatigilin ito, subalit hindi pa rin ito tumigil hanggang tuluyan ng magliyab ang sasakyan. Hindi naman niya namukaan ang driver na tumakas. Ayon naman sa mga otoridad, sa ngayon wala naman silang nakitang mga bawal na paputok sa loob ng tricycle. Maliban sa mga luces, fountain at laman ng tricycle ng mga pailaw. Subalit sasampahan naman ng kasong RA 7183 dahil sa pagtransport ng mga firecrackers na walang permit.
Base doon sa witness, nakita niya na loaded yung tricycle ng pyrotechnic devices. So, i-determine natin unang-una kung yung bang may dala ng tricycle ay retailer at kung siya ba ay may kaukulang permit. Pangalawa, if above 1,000 kg yung dala niya sa kanyang tricycle, dapat meron silang conveyance permit from Bureau of Fire. Posible rin namang kasuhan ang dealer o ang may-ari ng tindahan ng paputok kung mapapatunayang naglalaman ng iligal na paputok ang nasabing tricycle. Sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng PNP kung sino ang driver ng tricycle at bakit ito tumakas. Kumukuha na rin ng CCTV footage para mapabilis na matukoy ang nasabing driver. June, dagdag pa dito, 24 oras nang nagbabantay ang isinasagawa ng Bulacan PNP at Bureau of Fire Protection sa mahigit 40 tindahan ng paputok dito sa Bukawi, Bulacan. Simula pa kahapon, nasa 20 tauhan na ng PNP at BFP ang nag-iikot sa mga tindahan ng paputok. Layo ng mga otoridad na maiwasan ang talamak na bentahan ng iligal na paputok dito sa Bukawi. Huhulihin naman ng mga otoridad ang mga nagtitinda ng iligal na paputok na lumalabag sa Republic Act 7183 o an Act of regarding the sale, manufactured and use of firecrackers and pyrotechnic devices 2012. Kabilang naman sa mga ipinagbabawal na mga paputok ay ang atomic bomb, boga, 5-star, giant whistle bomb, Goodbye Philippines, Goodbye World, Judas Belt, Lolo Thunder, Napoles, Pacquiao, Plapla, Super Lolo, Triangulo, Watusi at ang Piccolo na nangunguna sa pinakamaraming nagiging biktima ng naputukan. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitatalang nagtitinda o bumibili ng iligal na paputok ang PNP na mga sa paglabag. Maliban nga lang dito sa mismong tricycle na sumabog ngayon dahil nga naglalaman ito ng mga paputok at yung mismong driver ay nakatakas matapos sumabog at magliyab itong nasabing tricycle. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bukawi, Bulacan. Balik sa inyo sa studio. June? Maraming salamat, Nestor Torres. Patuloy na nadadagdagan ang bilang ng mga napuputukan habang papalapit ang pagpapalit ng taon. Mula sa Maynila, nasa linya ng ating telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Aiko. Yes, June, magandang tanghali. May 24 ng fireworks-related injuries o mga napinsala dulot ng paputok ang nasa tala ng Department of Health simula pa noong Biyernes hanggang kaninang 5:59 a.m. o kaninang umaga. Naitala rin ang mga kaso mula sa NCR sa Region 6, sa ARMM Region at sa may Western Visayas at Zamboanga. Lahat ng mga ito ay mga lalaking nasa 2 hanggang 49 na taong gulang. Ang mga kaso ay dulot ng paggamit ng ipinagbabawal na paputok gaya ng boga, triangle, sweeties, 5-star, kamara at piccolo. 15 naman sa mga kaso ay nasunog ang ilang bahagi ng kanilang katawan. 3 sa mga ito ay kailangang putulan ng bahagi ng katawang nasa bugan ng paputok. 2 na rin ang naitalang nakalulon ng ilang bahagi ng paputok o ang mga kaso ng firecracker ingestion. Samantala, June, nilinaw naman ng Department of Health na mas mababa ang naitala ng 28 kaso o 54% kumpara noong 2017 at mas mababa ng 26 na kaso o 52% kumpara sa nagdaang 5 taon. Nagka-code white alert ang 70 DOH-retained hospitals sa bansa para magbigay ng medical assistance sa lahat ng emergency cases ngayong holiday season hanggang January 4, 2019. Handa na rin ang lahat ng mga gamit para sa anumang uri ng fireworks-related injury. Paalala ng DOH, mag-ingat at huwag nang bumili pa ng mga illegal na paputok. Bagkus makiisa na lang sa mga fireworks display na iuorganisa ng mga local government units sa kani-kanyang lugar batay sa ipinatutupad na Executive Order No. 28. Mahigpit na paalala ng Department of Health sa publiko lalo na sa mga magulang. Huwag nang bumili pa ng mga itinuturing ng ipinagbabawal na paputok ng pamahalaan. Kabilang na dyan ang Piccolo, Goodbye Philippines, Super Lolo, Atomic Triangle at marami pang iba na nasa listahan din ng Philippine National Police. Pinapalalahanan ng mga magulang na payuhan ang kanilang mga anak na huwag nang mamulot pa ng mga paputok na makikita sa daan dahil posible pang sumabog ang mga ito at magtamo sila ng pinsala. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Jude. 4 people were dead in Highlands County, Florida after their cars crashed in a head-on collision around 12:30 p.m. on Tuesday.
The accident occurred along a stretch of State Road 70, a narrow two-lane highway that crosses the south-central part of the state, connecting both the Atlantic and Gulf shores. Authorities are already investigating the cause of the accident. Several people were killed when suicide bombers attacked the Foreign Ministry of Libya in Tripoli. Nomer Peñaranda has the story. 3 suicide bombers attacked Libya's foreign ministry in Tripoli on Tuesday, killing at least 2 other people as well as themselves, authorities said. The 3 attackers began their assault with a car bomb, damaging vehicles and buildings, and then opened fire on the ministry, a security source said. 2 managed to get inside and blow themselves up. The other was killed by ministry guards. Heavy smoke rose from the building, which was surrounded by security forces as people were rushed to the hospital. The health ministry said that apart from the attackers, 3 people had been killed and at least 21 injured. Interior Minister Fathi Ali Bashaga said, however, that apart from the attackers, only 2 people were killed, adding that investigations were continuing into the identity of the assailants. Criminal investigations are continuing to gather evidence, and all the information that we will provide now is considered to be preliminary. He said security chaos in Libya offered favorable conditions for Islamic State and other terrorist groups. It is clear that this is a terrorist attack. So far, no party has claimed responsibility for the attack. This terrorist attack will not stop us from progressing and building the nation. There need to be committees to investigate the weakened security and to implement security plans in order to be able to overcome the weakened security situation. Islamic State has been active in Libya in the turmoil since the overthrow of Muammar Gaddafi in 2011. The group took control of the coastal city of Sirte in 2015 but lost in the late 2016 to local forces backed by U.S. airstrikes. Nomer Peñaranda, UNTV News and Rescue. Naka-alerto na ang mga pulis at sundalo kaugnay ng anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP ngayong araw. Inabisuhan na ng pamunuan ng pambansang pulisya ang kanilang mga tauhan na panatilihin ang target hardening measures at camp defense plan upang hindi malusutan ng mga rebelde. Narito ang report ni Leia Ilagan. Karaniwan na ang paglulunsad ng pag-atake ng New People's Army tuwing anibersaryo ng Communist Party of the Philippines o CPP. Sa ipinalabas na pahayag ng CPP, iginiit ng mga ito na hindi mapipigilan ng mga sundalo at pulis ang kanilang pagdiriwang. Magsasagawa sila ng mga rally at pagtitipon ng mga pulang mandirigma, mga aktivista sa mga pabrika at paaralan. Kaya naman ang PNP naka-full alert na sa mga lalawigan at sa National Capital Region upang hindi malusutan ng NPA. Ang full alert status ay ang pagdideploy ng malaking pwersa ng tauhan sa mga vital installation para magbantay. Payo ni PNP Chief Oscar Albayalde sa mga tauhan, huwag magpatumpik-tumpik at maging alerto lalo na ang mga police stations na ginagawang soft target ng NPA. Yung ating mga kapulisan, they should always be alert and vigilant. Kamakailan lang merong harassment nangyari, kaya ito yung sinasabi natin that they should maintain their alertness at saka yung kanilang target hardening measures and of course yung kanilang camp defense plan. Ayon naman kay AFP spokesperson Brigadier General Edgard Arevalo, sapat ang kanilang tauhan sa ground para pigilan ang anumang masamang pagtatangka ng rebelding grupo, lalo na sa mga kanayunan. Nandun pa rin tayo sa ating alert status, sa ating paghahanda sapagkat ang panahong ito, lalo silang magiging agresibo upang makagawa sila ng event para dito. Panawagan naman ng AFP sa mga rebelde, samantalahin ang alok na amnestiya ng gobyerno at sumuko na upang makabalik na sa kanilang pamilya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Crame. Walang karapatang magdiwang ng kanilang ika-50 anibersaryo ang CPP-NPA dahil wala naman silang magandang nagawa para sa bayan ayon sa AFP Western Mindanao Command. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Magandang tanghali, Dante. Buenos tardes, Prima. Nuaya CPP-NPA ta celebrar con el día aka 50 aniversario este día. Western Mindanao Command, nuway sila diretso para celebrar
por causa no hay sila cosa ya hace bueno para na mejoramiento del de nosotros país y mga ciudadanos de este. Sino todo violencia igual del mga ya hace quema sila mga establishmento, extorsión y ataque con el mga civilian y mga campo del soldado. No hay también claro idealismo el grupo por causa contra sila con el todo quien ya sinta na gobyerno. 50 taon ng katarantaduhan, 50 taon ng panluloko, 50 taon ng panggugulo sa buong Pilipinas at dito sa atin, sa area namin, dito sa Western Mindanao Command. 50 taon din yung kanilang mga panggugulo at pasakit, hindi lang sa gobyerno, mas lalo na or mas mahigit sa ating mga kababayan. En conexión na diila aniversario, preparaw sigon LAFP con el diila posible ataque, igual del cosa sila permitase. Ya asegura el militar que no puede sila hacer violencia, especialmente este holiday season. Mientras tanto, ayer tiene 4 miembros del grupo ya rindina Sultan Kudarat. Es una indicación sigon que bueno el programa del gobierno para con ellos. Ese es el reciente noticia, estaba aquí en la ciudad de Zamboanga. Verá contigo, Frima. Muchas gracias, Dante Amento, nagulat mula sa Zamboanga City.